Sira na yung po doon dingding. Hi guys, ay sira-sira. Sir Rewel Lipat, thank you sa inyong sponsor. Hello, ito po si Dong Tigidong at tunghayan nyo po ang aking reaction sa video po, post ng ating team leader na si Sir Rewel Lipat. Ano po? Ito po ay tungkol sa kanya pong uploaded videos ni Rosie Calvario. Kaya ito pong aking video ay papamagatan nating Calvario ni Rosie Calvario. Panoorin po natin. Ayan, muna pong Calvario ni Rosie ay ang pong kanyang anak na mayroon pong bukol na malala at malaki sa kanyang ulo. Ang una niya pong Calvario, ito po may sakit. Kailangan po itong ipagamot at nangangailangan po siya ng malaking halaga at tulong. Ito naman po ang ikalawang Calvario ni Rosie. Ito pong kanyang anak na si Baby Grace na meron na pong hydrocephalus, yung pong kanyang ulo na sobrang laki ng bukol, ay marami na pong series na check-up. Kailangan po yung MRI, CT scan. Yan po ay isang Calvario na. Ngayon ay nadagdagan pa ng pneumonia sapagkat inuubo po si Baby Grace at nang ipa-check up sa doktor ay mayroon po itong pneumonia at ang ibinigay pong payo, maraming gamot na sa kanya ay nireseta at para siya gumaling at meron pa pong matinding advice na kailangan po ng NGT. Hindi po nila ma-explain ano po ang NGT. Ito po ang NGT, nasogastral feeding tube. Yun po yung tubo na ipapasok dito sa bibig ni Baby Grace at doon po ipapasok yung kanyang pagkain, no? So ito pong ating Ate Rosie ay hindi po pumayag dahil sa tansya niya, sa tingin niya ay kaya pong kumain ng normal sa bibig ni Baby Grace at wag na pong dagdagan yung pahirap na nadarama ni Baby Grace. So ito pong ating si Rosie ay talagang isa lang ina na nagmamahal sa kanyang anak at pinoprotektahan. Yun po. Ito naman po ang pangatlong Calvario ni Rosie. Kasi nga po, base po sa resulta ng kanyang latest ultrasound ay abnormal po ang baby sa sinapupunan niya. Nagkakaroon po na abnormalities ang kanyang ulo o yung skull po ng baby ay lusaw. Kaya nang malaman po ito ni Rosie at ibinigay na update niya during live research, ay naramdaman ko po yung bigat ng damdamin ni Rosie, no? So sa sobrang pag-iisip niya, namamayat nga siya dahil nga dito sa problema ng baby sa loob ng kanyang sinapupunan. So pinakita niya sa team natin yung result o yung copy ng ultrasound na wala pong na-detect na bungo yung kanyang baby. Kaya hindi natin sure, ipanalangin po natin na maging ligtas yung baby o magawa ng paraan na una maging ligtas si Rosie Calvario. Ito na nga po yung pang-apat na Calvario ni Ate Rosie. Ang hindi natin inaasahan, siya po ay nanganak ng isang patay na sanggol. Dahil nga po meron siyang depekto sa kanyang skull
ay hindi po nakayanan ng baby at ito po ay lumabas na katawan. Ayan, nakita nyo po sa ating video. Ayan po, may picture po ng baby po ni Rosie Calvario na nakapaloob na po sa loob ng kabaon. Kaya ito na po yung 4 na Calvario ni Rosie. So ngayon, panalangin natin na siya po ay maging matatag ang kanyang pamilya na nakasuporta sa kanya, kanyang asawa, kanyang magulang. Tayo po na tumutulong sa kanya, si Ma'am Percy, si Sir Ruel, at ang buong Team Ruel Lipat ay tumulong, nagpadala ng tulong dahil kailangan na po ng cash, agaran. Ako po rin, personal, ay nagbigay rin po, nagpadala rin. Kahit maliit lang po yan, sana po tumulong rin po kayo kahit maliit. Pag napagsama-sama natin ay makakatulong pa rin yan. So ngayon, ito pong aking bibigyan ng reaksyon si Sir Ruel, no? Kasi nga unang-una kinuha niya yung mag-iina sa Davao, binyahe ng barko at binigyan ng tahanan at ang purpose dito pagalingin sa Luzon o sa Batangas si Baby Grace. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Ako po ay tiwala dahil nga po, unang-una, 3 years ago, nung una kong makilala si Sir Ruel, 3 years ago po, naalaman niyo po ang nangyari kay Balin, yung una pong may sakit na tinulungan ni Sir Ruel, na meron pong sakit na bukol sa leeg, ay pinadala niya po ng tulong, kanya pong ipinos sa kanyang video. Ito po ay tuloy-tuloy na natulungan at natanggal po yung kanyang cystic hemorrhage, no? Yun po yung sakit ni Baby Balin. Natin si Engineer Ruel Silipat, sa buong pamilya ni Engineer Ruel Silipat, Ma'am Los, kay Ma'am Rachel, kay Sir Roy, sa buong pamilya ng maraming salamat lalong-lalo po kay Engineer Ruel Silipat na walang sawang tumutulong po sa mga kababayan nating mahirap na nangangailangan po ng tulong. Tawag po na cystic hygroma, mga kapatid, no? Kita daw sa ultrasound, meron siyang cystic hygroma. Yung cystic hygroma, sabi ng doktor is nakaka 3,000? 3,000 liter. 300 liters, 3,000 nga. pero wala na siyang dialysis kasi normal na, di ba? Opo, wala na po. Simula po nang maoperahan, wala na po siyang dialysis. Marami na po siyang marami ang inom niya ng tubig. 3 liter. Okay, praise the Lord. Talagang salamat sa Panginoong Diyos at Sobrang pasasalamat po sa una sa Panginoon at tapos sa inyo po. At sa walang operasyon. Kaya naman po, ako po hindi nawawala ng pag-asa na ito pong si Baby Grace ay gagaling din po sa tulong po ng Team Ruel Lipat, lalo na po si Ruel Lipat. Dahil nga po, 3 years ago, si Raymond Agos Vlog ay tuloy at tinapos po na hanggang maoperahan si Baby Balin. Ngayon pong year 2024, walang sawa pa rin siya sa pagtulong at natapos din po at si Baby Jeric naman po ay nagkaroon ng transplant, matagumpay po ang kanyang kidney transplant at I'm hopeful, praying na ito pong si Baby Grace ay sa tulong rin po ng ating Sir Ruel Lipat ay mawala rin po yung kanyang bukol sa ulo. Sana po, ang kahilingan lang po natin sa ating mga supporters, tulungan po natin yung kanyang views na tuloy-tuloy po na i-share sa inyong community, sa Facebook, o kung ano pa man ang inyong mga platform, social media, na i-share po at ikwento sa ating mga kasamahan, mga kakilala, para po magkaroon po ng views si Sir Ruel Lipat at tuloy na umangat ang kanyang channel. Maraming salamat po. Sana po ay tangkilikin nyo ang mga videos ng Team Ruel Lipat.